Magandang umaga po. Bukas ang anibersaryo ng pananalasa ng Bagyong Yolanda. Maraming buhay ang kinuha ng bagyo, kabilang na dyan ang 22 kaanak ng isang lalaki sa Palo, Leyte. Ang kwento niya, ginawa pa siyang halimbawa noon ni Pangulong Aquino, pero wala naman daw siyang natanggap na tulong. May news to go si Susan Enriquez. Susan? Maris, Ivan, dito tayo sa Barangay San Joaquin, Palo, Leyte at umabot ho sa 377 katao ang nasawi dito nang manalasa ang Bagyong Yolanda noong isang taon. Storm surge ang naging dahilan ng pagsalanta dito sa naturang lugar dahil ang kinabubuhay ho dito ng mga tao ay pangingisda at bilang paghahanda sa paggunita sa unang taong anibersaryo ng pananalasa ng Bagyong Yolanda. Ito may mga ikinabit na ho sila dito mga picture. Itong mga larawang nakakapaskil dito ay nagpapakita kung gaano ho ang naging pinsala sa buhay at ari-arian ng mga taga rito po sa Barangay San Joaquin, Palo, Leyte. Kanina po nabanggit na meron tayong kamag-anak dito. Mayroon ho tayong nakausap dito at siya ho ay si Ginoong Pedro Lacansado, no? Siya po ay Lacandaso. 22 miyembro po ng kanyang pamilya ang nasawi nung manalasa ang Bagyong Yolanda. Actually, dito ho sa mga nakakabit na picture, may tuturo pa ho niya kung nasaan ang larawan ng kanyang mga nasawing mahal sa buhay. Mang Pedro, alin ho dyan ang larawan ito? Ito yung mga anak ko. Tatambak sila. Yung mga nakabaluktot pa nga. Namatay ho sila doon. Magkakasama ho kayo sa bahay nung... Nasa loob kami ng bahay. Mhm. Wala akong magawa dahil napakarami namin. Wala akong magawa, walang kahit na anong tulong na nagawa ko sa kanila kung hindi mamatay na lang sila. Kasi kung naiintindihan ko lang yung mga storm surge na yan na sinasabi, madaling araw pa lang, naaalis na kami. Pero wala kaming kaalam-alam. Kami lahat sa bahay, wala kaming kaalam-alam sa storm surge na sinasabi. Kaya namatay silang lahat. Mang Pedro, bukas po, unang taon na, no? Matapos po yung pagsalanta ng Bagyong Yolanda. Kumusta po kayo ngayon? Ito na lang, padalaw-dalaw na lang sa libingan nila. Nasabi ko kung anong gagawin ko bukas dahil yung inaasahan ko na may panggastos ako sa mga katapusan bukas. Nawala pa sa munisipyo yung mga papel na inaasahan ko na magkakaroon ako ng pera sa OCD. Pumunta ko ng Tacloban, walang record ang mga anak ko doon. Bumalik ako ng Palo, sabi, nawala daw, mag-comply na lang ako uli. Nang mag-comply ako, naibigay ko na naman sa munisipyo. Nang magpunta kong nakaraang Friday doon sa Tacloban, kadarating pa lang. Sinabi na sa Pebrero pa daw yan maayos. Mang Pedro, kayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na makaharap ang Pangulo, no? Nakita ko ho kanina may mga binigay kayong picture dahil dinala kayo sa Loon, Bohol at doon meron ako nakita na inyabot na ho sa presidente na parang nakalagay ho sa isang plastic, ano? Doon ho sa pagkakataon nyo, ano? Ano ho ba yung nakalagay doon sa inyabot nyo sa presidente? At yun ho ba ay nagkaroon na ng tugon? Wala pa kasi may sulat na dumating sa barangay. Yung proposal na hinihingi ng CAP, pinapaano naman yan. Papaggawa daw yan ng tulay hanggang doon sa bundok. Paano mangyayari pa yan ngayon? Yung pagkain ngayon ng problema namin dito sa San Joaquin, hindi na yung mga tulay na yan. Kasi nagugutom na kami, lalo na kung walang hanap buhay. Inaasahan ko yung 5,000 na, marami pang napupuntahan ng 5,000 na sa barangay na kagawad na, linagay nila akong kagawad dahil namatay yung dalawa. Pang-walo kasi akong napuntang pinalit. Yung 5,000 na yan, marami pang napupuntahan. Mga bagong binata dito, mayroon silang hihingi ng tulong kahit sa uniforme, makabigay-bigay naman lang tayo. Yung iba, kung anong ginagawa nilang organisasyon dito ng mga bata, makatulong. Mang Pedro, ano po, bukas ho, unang taon na. Meron ba kayong panawagan sa gobyerno? Ano ho sa tingin nyo yung dapat pa nilang ibigay na tulong sa inyo? O kayo parang hindi na kayo umaasa? Hindi na ako umaasa, dapat noon pa. Kasi kung nagbibigay ng tulong ang gobyerno, inasikaso na noon pa kahit na 5 buwan ang nakaraan. Ngayon, 1 taon na bukas. Wala nga, kahit yung papel na papel pa lamang, hindi makatakbo.
Nasa gobyerno ang mga kalukuhan na nangyayari dito. Ba't hindi ingatan yung mga papel na binibigay ng mga taong kawawa? Lalo na't katulad sa akin, hindi marunong. Namatay na lahat yung marunong sa bahay. Wala akong malapitan na mamakaawa pa tayong tulungan para makatakbo lang yung mga papel na ginagawa ko. Meron ba kayong gustong iparating na mensahe sa ating pamahalaan? Dapat naman pagbutihan nila. Kasi pagdating namin sa opisina, maraming ma'am na pinagpupuntahan ko na, ma'am, tulungan naman ninyo sana ako nito. Kasi kayo ang marunong. Hindi ko alam yung gagawin ko kung anong gagawin ko. Hindi kayo sasabihin na lang ng ibang dyan na magpunta ka doon, magpunta ka doon. So para sana mas mapadali na lang ho sana dahil nga sabi nga ho, ito nga po, si Ma'am Pedro nga po, 22 miyembro po ng kanyang pamilya, apo, pamangkin, anak, asawa, sabay-sabay ho silang namatay, nasawi nung rumagasa po itong bagyong Yolanda dito sa kanilang lugar. At ang inaasahan na lang ho sana niya ngayon, mapadali ho yung pag-aayos ng mga dokumento na kailangan ayusin para naman ho makuha niya yung mga benepisyo na dapat natanggap siya na ng mga miyembro ng kanyang pamilya na nasawi din sa pananalasa ng bagyong Yolanda. Maraming salamat po, Ma'am Pedro. Meron pa kayong gusto pa sabihin? Sana naman, Mr. President, patulungan nyo kami dito sa Leyte. Dahil pangalawang beses ko na ito sinabi sa iyo nang nandun ako sa Bohol na matulungan naman kami doon sa Leyte. Nakakaawa yung mga tao sa amin. Yung hanap buhay dito mangingisda. Wala nang isda sa dagat. Nakita ko nang magseminar ako sa Bipar. Ilan-ilan na lang, papareho ng daliri na lang ang isda. Sana matulungan kami dito. Okay, maraming salamat po. Salamat naman po. Salamat po si Mang Pedro. Alam niyo po, talagang yung sinabi to ni Mang Pedro ay isang nakakalunos na pangyayari dahil nga po dito sa harap po ng San Joaquin Church, kung makikita nyo, yan po yung mass grave. Yan po yung mass grave. 300 at 71 katao ang nakalibing dito. Ayan. At dyan nga ho, nakalibing yung 22 miyembro ng pamilya ni Mang Pedro. Pero kanina nga ho, tinatanong ko kay Mang Pedro, dito ho bang pinaglagyan itong mga lapidang ito? Talaga dito ho nakalibing yung mga tao. Hindi na ho, dahil talagang pinagsama-sama na lang ho siya yung mga bangkay dyan dahil ng mga panahong yon talagang naagnas na ho at kailangan na ho talaga silang mailibing pa para mapigilan na ho yung ng pagkalat ng masangsang na amoy. So, ito ho yung nagsilbing mass grave dito sa harap ng San Joaquin Church. At doon ho sa may bandang yun ng harapan itong simbahan, doon sa may malapit sa highway, meron po doon ilalagay na memorial wall. Doon po ilalagay yung pangalan ng 371 katao na inilibing dito po sa mass grave na ito, dito po sa harap ng San Joaquin Church. At yun nga po ay bilang paghanda, paggunita, lalong-lalo na nga po bukas ay unang anibersaryo na ng pananalasa ng bagyong Yolanda dito ho sa Leyte, lalong-lalo na ho dito sa ating kinalalagyan ngayon sa Barangay San Joaquin, Palo, Leyte. Habang mamayang gabi po magkakaroon nga ho ng vigil, ang musical surge. At yan po ay mamayang ganap na alas 9 ng gabi at lahok ho dito yung pamilya ng mga biktima. Yung mga kamag-anak na nakaligtas at nakasurvive hanggang ngayon ay nakikipagsapalaran sa buhay matapos po ang kanilang dinaanang mga pagsubok dito nga po sa bagyong Yolanda na nanalasa noong nakalipas na taon. Maris, Ivan? Susan, sa pagkakaintindi ko sa binabanggit kanina ni Mang Pedro, ang hindi niya natatanggap na tulong ay yung financial assistance, yung tulong na dapat sana'y nakukuha niya mula sa Office of Civil Defense, ika niya. Pero matanong kita, sa punto naman ng livelihood o yung tutulungan yung mga mamayan dyan na makabangon sa pamagitan ng pagbibigay sa kanila ng hanap buhay, meron bang ganong programa na naisagawa na sa nakalipas sa isang taon, Susan? Ito nga, Ivan, gaya nito si Mang Pedro, binabanggit nga niya, ang kabuhayan niya pangingisda, pero ngayon wala naman silang natatanggap na livelihood para dito sa mga kababayan natin dito, kanina kausap ko din yung kapitan itong barangay, sabi din niya, talagang wala pa rin naman talaga silang natatanggap na tulong, kumbaga hindi pa sapat yung natatanggap nilang ayuda mula sa gobyerno matapos nga na sila ay salantahin nitong bagyong Yolanda. So kung makikita mo dito, parang
yung kabuhayan nila talagang lubos na naapektuhan nung bagyong Yolanda. Siguro, ang sinasabi dito para makapagsimula sa paghahanap buhay mula yung mga kababayan natin, lalong-lalo na dito sa Barangay San Joaquin na Ivan, ay yung pagkakaroon ng bangka, no? Bangka dahil alam mo nga ito isang fishing community ito, Ivan, Maris. No, pangingisda yung pangunahing kinabubuhay at nung manalasa ang bagyong Yolanda ay talagang siyempre nasira yung kanilang mga ginagamit na bangka. So siguro yun yung mga inaasahan nilang tulong. Ito si Mang Pedro, marami pa siyang dinadaing dahil may namatay siyang gurong anak at manugang, yung sana makuha niya yung mga benepisyo. Pero sabi nga niya, nahihirapan siya doon sa mga napakarami mga requirements na hinihingi sa kanya. Hindi naman madali para sa kanya na maisubmit ang lahat ng yun dahil natangay lahat noong bagyong Yolanda, yung mga dokumento na sana maisasabit niya. So ang inaasahan sana niya, ma-waive naman sana yon para makuha na niya at magamit sa pagsisimula ng panibagong buhay doon sa dinanas niyang talaga naman trahedya sa buhay dito nga sa pagsalanta ng bagyong Yolanda. Ivan? Pedro, gaano pa karami yung mga katulad niya na walang natatanggap na ayuda mula sa gobyerno, Susan? Alam mo, Maris, nakaikot na rin naman tayo sa Tacloban, tapos nandito tayo ngayon sa Palolete. Halos karamihan naman doon sa mga nakakausap natin ay talaga sinasabi na hindi nila talaga lubos na nararamdaman yung suporta o tulong mula sa gobyerno. Kung may natatanggap man daw sila, halimbawa yung mga relief goods, pero yung halimbawa para tulungan sila na maitayo, halimbawa yung kanilang mga nasirang bahay, o kaya mabigyan sila ng panibagong mga kabuhayan, halimbawa sa pangingisda nga, parang yun ang hinahanap nila na maipagkaloob sa kanila dahil ayaw din naman nila na habang lumilipas sa mga panahon, umaasa lang sila ng umaasa sa bigay ng mga iba't ibang grupo. Ang nakakalungkot nga dito, Maris, kapag may sinasabi silang natatanggap na tulong, yung nanggagaling pa raw sa ibang bansa, at hindi mismo dito sa mga grupong nandito sa atin na galing sana sa gobyerno. Maris? Alright, maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez. Mamaya po, tatanungin natin ang DSWD tungkol sa plano ng gobyerno para sa mga tulad ni Mang Pedro.